Sa palagay mo ba, dapat nagsasama pa sila? Bilang isang anak, kailangan ko rin ng parents. Kailangan ko rin yung tagapangalaga, yung mahal ng ina, tsaka mahal din ng tatay. Yun. Yun lang. Housemates, may isa pa akong ipapapanood sa inyo. I'm waiting! Gusto mo bang maging bida tulad ni na John Lloyd Cruz at Sarah Geronimo sa isang blockbuster movie sa direksyon ni Direk Cathy Garcia Molina? Wow! Big word! Maghanda na para sa darating na audition ngayong linggo. Abangan! Hindi ako makaluwi, Joshua. Ewan ko kung kaya ko, pero willing naman ako mag-learn ng bago, di ba? Siyempre. Hindi po ako sanay sa mga audition na yan po. Pero galingan ko po yung... galingan ko po mag-audition, mag-act. Kung baka magustuhan niya. Excited na po ako, kuya. Para sa linggong ito, ang inyong weekly task ay may kinalaman sa mga pinag-usapan natin. Ang mga task leaders ay ikaw, Loisa, at Joshua. Kunin mo yung sulat sa kahon. Gagawa ang housemates ng isang short film na base sa isang love story na sila mismo ang gaganap. At ang magiging direktor ay walang iba kundi ang box office director na si Direk Cathy Garcia Molina. Magkakaroon kayo ng pagkakataon ng mga housemates na magkakwentuhan. Especially tungkol dun sa mga kwento ng pag-ibig or love stories ng kanilang mga magulang. Opo. Maaring sa maging kwentuhan ninyo, maging inspirasyon ito ng kanilang magiging weekly task. Sana at the end of the day, may maibigay akong magandang advice sa lahat ng housemates na pwede din nilang gamitin sa short film nila. Sige, kumain lang kayo dyan. Kwentuhan niyo ako. Gusto ko malaman kung ano yung mga naging love stories ng parents ninyo. Unang nagkwento si Jane. Si Daddy po yung unang boyfriend ni Mommy. And ano po, nag-meet po sila sa school. Doon nagbuo po yung love story nila hanggang sa dumating ako. And yun, maaga po si Mommy na buntis po. Mga ilang taon siya na buntis? 19 po. Okay. Ilang taon sila nagpakasal? Bago ka pinanganak? Bago po. So nagpakasal sila, buntis si mami mo? Feeling ko po, parang ganun na nga po. Parang feeling ko yung kay mami mo matapang na desisyon Opo. yun, ha? Parang sinabihan din po kasi siya ng parents niya na wag siya, wag yan. Pero parang pinaglaban po talaga nila na okay lang, kaya natin, ganun. My tita, my dad's side, she was my mom's best friend. My mom was my dad's crush. And that's how they met. My dad used to go to my tita, asking for help to Meet fix your things. mom. Yeah, fix things with my mom. And that's how they. And then they would go to places together. And then my dad will always drive. My mom always in the back, and my dad always keep watching up from the side mirror, stuff like that. Kinilig po ako dun sa love story po nung parents niya kasi ang cute po, parang pang movies po talaga. Your mom is My mom is Brazilian. Brazilian, your dad is. He's Japanese pero born in Brazil. Wala silang dugong Pilipino. Wala. Wala. So ikaw, Puso lang. Nax! In fairness sa mga sagot mo sa akin, ha? Bata pa lang ako, naghiwalay na yung parents ko. Yung alam ko lang na kami yung close ng daddy ko sa bahay. Pero never ko sila nakita na sweet ni mommy. After ng 8th birthday ko, pag uwi ko sa bahay, wala na si daddy. Meron ka bang nararamdaman na hatred on having a broken family?
Dati po, kapag nag-uusapan ng yung family, ang bigat, parang ayoko na siya pag-usapan. Pero sa nangyari sa amin, kahit si daddy wala, parang na-complete naman ni mommy sa love niya. Nararamdaman ko na mabuti siyang tao at magiging magandang example siya sa mga kapamilya po natin na nanonood kasi wala siyang hatred sa puso. Joshua, ano ba ang kwento ng parents mo? Wala po akong alam sa love story. Akala ko wala kang parents. Ang alam ko lang po yun, maaga po silang naging mag-asawa. Ilang taon? College po sila eh. Parang kinuwento sa akin ng mama na nung una daw, parang mag-kaibigan lang daw sila ng papa. Tapos, yung best friend ng mama ko ata, yun yung nililigawan ata ng papa ko. Parang hanggang sa nangyari na gano'n na ang mama nang niligawan ng papa. Parang gano'n. Hindi ko maintindihan yung story nila eh. Ako rin hindi ko maintindihan. Yun na nagawa na po yung ate. Okay. Nagsama na po ang papa at mama. Tapos nung 1-year-old na po ako, yun doon na po sila parang hindi na po sila magkasundo, nag-aaway na po sila, nagkakasakitan na, naghiwalay po sila. Kung may gusto man din ako sabihin po sa papa, hindi na po itanong. Yung mag-sorry siguro dun sa mga nagawa ko. Ano bang nagawa mo? Nung first year, second year, medyo okay pa po ako. Pero nung third year, napabarkada po talaga ako ng sobra. Ganon. Anong ginagawa mo? Yung mga cutting classes, nakakit sa bakod. Gusto kong para maging responsable dun sa ginagawa ng papa. Para makabawi ako kasi yun nga, sinayang ko yung mga ginastos niya sa akin sa pag-aaral ko. Parang nanghinayang po ako, nagsisi po ako dun sa nangyaring yun. Nakikita ko naman dun sa bata na nagsistruggle naman siya at nagsisi naman siya sa mga nagawa niyang kalokohan at gusto niyang magbagong buhay. Ako po kasi naniniwala ako dun sa part na lahat naman ng tao pwedeng mabigyan ng pangalawang pagkakataon, pangatlong pagkakataon. Basta para sa ikabubuti niya at ng pamilya niya. Yung love story po nila parang sobrang walang ano talaga. Wala akong makikita ang love, ganyan. Hindi ko ma-explain. Hindi love story, yung story lang. Mama ko maraming nagkakagusto sa kanya. Tapos, pero pinili yung papa ko. Yun yung alam ko. Yun, nagkaanak sila. Hanggang nasundan ng second na ate ko. Tapos, sa mga times na yun, sobrang daming away na nangyayari. Yung mga nagbabatuhan na ng mga gamit. Yung mga ganun po na away dahil po sa papa ko. Noon po na mga babae. Tapos sa mga barkada nag-iinom, mga ganun po. Nung nag-grow ako, nakikita ko silang palaging nag-aaway. Kung tinatanong ko po yung papa ko na love mo ba si mama, tapos walang sagot. Tapos yung mama ko, love mo ba si papa, parang change yung topic. Actually, hanggang ngayon hindi pa sila kasal. Parang wala na silang plano magkasal, siguro. Pero magkasama kayo sa bahay? Opo. Magkakasama kayong Opo. lahat sa bahay? Opo. Sa tingin ko, naging intact lang sila dahil sa amin. Sa palagay mo ba, dapat nagsasama pa sila? Bilang isang anak, kailangan ko rin ng parents. Kailangan ko rin yung tagapangalaga, yung mahal ng ina, tsaka mahal din ng tatay. Iyon. Yun lang. Meron siyang malalim na pinaghuhugutan na alam ko kailangan niyang mahanapan ng sagot na hindi niya alam kung paano kasi nga siguro dahil bata pa siya. Yun lang, nakainis. Nagiging emotional po talaga ako pagdating sa parents. Sorry po. At saka gusto kong makita sa kanya yung meron siyang fulfillment na nagawa for her family kasi baka iyon yung maging daan para maging talagang together yung family nila sa tamang proseso. Si mama po, sabi niya, nagkakilala daw po sila ni papa dahil sa kaibigan po ni mama. Tapos hanggang sa si papa po, lagi niyang sinusundan si mama. Parang stalker, ganon. 19 years old pa lang nun si papa. Tapos si mama, 29. At hanggang sa maging sila, tapos yun, nagkaanak sila. Yung story ko po parang same po kay Maris na hanggang ngayon po, tagal na po silang magkasama pero hindi pa rin po sila kasal.
Tas bata pa po ako, always ko sila nakikitang nagkakasakitan po, ganon. Kaya, yun po, parang hanggang sa ngayon po, nasasanay na po akong ganon. Na nag-aaway sila? Opo, parang, kasi lagi po talaga, konting bagay pa lang po, nag-aaway na po sila. Nagsiselos po si Papa, hindi ko alam kung kanino. Basta nagsiselos po siya hanggang sa nasasaktan niya na po si Mama. Sobrang hirap po pag... Sa akin po sobrang hirap po pag nakikita ko po si Mamang nasasaktan. Yun po, kaya minsan po nasasabihan ko na rin si Papa na bakit niya yung ginagawa sa amin, ganon. Pero magkasama sila sa bahay. Opo, But they're not married. hindi po. Ikaw ba? Ikaw din, Marisa, talangin ko kayong dalawa. Yung ganyang situation ng parents ninyo, ano bang gusto nyo? Gusto nyo pa rin ba silang magpakasal? Para sa akin, oo po. Yung kasal po, kailangan yan para... Kasi naniniwala pa akong unless hindi pa kasal, tapos nag-together na, parang kasalanan po yun. Sa akin po, ayoko pong magpakasal po sila sa nangyayari po sa amin ngayon dahil kung maulit po yung ganong sitwasyon po na magkasakitan po, syempre po mas mahirap po pagkasal. Magkasama lang po si Papa at si Mama dahil sa amin po. Pero anong take mo doon? Okay ba sa'yo yun? Kahit po ganon, yung love po ni Papa sa amin, napaparamdam niya po. Yung love po ni Mama, napaparamdam niya rin po sa amin. Kaya wala naman po sigurong dahilan para umalis po sila sa bahay. Alam niyo, saludo naman ako sa mga magulang ninyo. Kasi kahit na ano pa yung pinagdadaanan nilang sa personal nila pareho, andyan dyan pa rin na nagmamatter talaga sa kanilang lahat is yung presence ninyong mga anak nila. Naiintindihan kita eh. Kasi ako, galing naman din ako sa broken family eh. Pero tinanggap ko yung proseso na hindi talaga sila pwedeng maging magkasama. May point na kailangan mo ring mag-give in at kailangan mo ring mag-let go. Kasi dun mo lang din maibibigay kung ano ba talagang happiness na kailangan ng parents mo. You also have to ask them, saan po ba kayo masaya? Pero dapat maging ready ka rin sa kung anong isasagot nila sa'yo.